Huwag po kayong magsisinungaling, madam. Wala po kayong ginagawa talaga. Madam Coa, yun pong 140,414,518 pesos 37 centavos. Ito po ay notice of disallowance sa SBMA. Noon pong June 20, 2017, after several petitions raised by SBMA. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Ito mga kareaksyon kay Bongbong Marcos. Yung galit ng taong bayan at galit ng sambayan ng Pilipino kay Bongbong Marcos na siya at ang kanyang mga tropa na mga sina Remula, Anyo, sina Torre, Marbil, sina Gibo, at lahat po ng mga kasama nila na sabi nga ni John Vic, hindi raw wala daw plano, pero nung sa interview ay may plano mga kareaksyon. Ito po mga kareaksyon ay magkakaroon na napakalaking implikasyon sa pamumuno ni Bongbong Marcos dahil magpapatuloy po ang diskurso kung si Bongbong Marcos ay karapat-dapat pa pong mamuno sa atin o hindi na. Yung pong hindi pa nakapanood dito sa hearing ng ICC mga ka-reaction, pwede po ninyong panoorin pagkatapos po nating mag-react. Pero mga ka-reaction, alam ko marami po ang nalulungkot sa atin. Ako rin ay nalulungkot dahil dito sa desisyon na ito. Pero sabi nga, it is what it is. Tanggapin natin yan. Pero kailangan si Bongbong Marcos tanggapin rin niya ang galit ng taong bayan sa mga darating na araw na mga kareaksyon, lalo pong sumisidhi ang panawagan na mag-resign na bumaba na si Bongbong Marcos dahil sa kanyang pagkakasangkot sa nakawan at pagkanta, pagtuturo ni Saldico. At ngayon mga kareaksyon, itong si Bongbong Marcos ay nilaglag na rin po niya itong si Tambaluslos. Ewan ko kung palabas lang. Pero mga kareaksyon, marami po talaga ang mga lumalabas na ebidensya na alam ko tayong lahat ay naniniwala na ang mga sinasabi ni Saldico ay pawang katotohanan, at hindi lang ako naniniwala sa sinabi ni Saldico mga kareaksyon, yung hindi siya kumita. Yung po ay malaking kasinungalingan. Reaction nyo lang po dun sa naging decision po ng ICC na i-deny yung request or yung motion for interim release that ni dating Pangulong. Malungkot siyempre kasi tagal kong inantay yun eh. Medyo nakatutok nga ako sa TV kanina eh. Kaya nga ako umalis sa plenary sandali. Kaya ako, nanood ako, nagantay ako. Pero nung nagbabasa na yung judge, sabi na niya yung mga merits, sabi ko sa aking lawyer, wala na to. Malungkot na to. Yun po, malungkot. Siyempre, depressed. Kasi inasahan natin yun. Inasahan natin. Dahil tandaan na si Digong. Hindi naman tayo humihingi ng kahit ano na hindi naman sa threat. Kasi sinasabi threat. Paano naging threat yung matanda? Kaya lang siyempre, desisyon nila. Opo. Babalik kayo doon? Matagal pa ang recess namin eh. Hindi naman pwedeng umalis nang hindi pa tapos. Pero siyempre babalik. Hindi ko din naman parang ikaw din, lagi ka din nandun. About the Vice President, nagkausap po kayo kahapon. May sinabi po ba siyang plans to go to The Hague anytime soon? Kahapon, hindi kami nagkausap tungkol doon, pero narinig ko siya. May kausap siya eh. Hindi ko
ko alam, hindi ko matandaan kung sino, si Senator JV ba o si SP yung kausap niya nung sinabi niya na papunta siya ng Hague. Sinabi niya pa kung sino yung nandun ngayon eh. Thank you so much, Senator. Thank you. Thank you, ma'am. Available in due course. I would Ayan like na to po, thank the court unanimously reporters, na-affirm po ang desisyon another ng registered pre-trial staff chamber for the na valuable nagbabasura assistance today sa panandali ang in kalayaan ni Tatay Digong. Malungkot The hearing po is ang araw na ito sa tingin po natin All rise. natunayan ng We ICC na hindi talaga makapagbibigay ng katarungan kay Tatay Digong ang hukuman ng ICC. Gaya ng aking sinasabi, ito po ay desisyon na nakabase sa politika. Sa totoo lang po, nung huling Assembly of State Parties sa ICC, tumayo ang ambassador ng Japan, ang pinakamalaking donor ng ICC, at nagreklamo na bagamat sila ay pinakamalaking donor dito sa ICC, hindi nila gusto na ang mga nagiging desisyon ng ICC ay puro akwital. Kapag ba naman ganyan ang sinabi ng biggest donor ng ICC, anong aasahan natin? So malungkot po ako talaga na binasura nila itong motion para sa panandaliang kalayaan, pero hindi ko naman po masasabing hindi ito inaasahan dahil politika nga po ang umiiral dito sa hukuman nito. Ito po ang pagkakaiba kapag ang hukuman ay binuo bilang kasunduan ng mga estado at hindi binuo ng isang kongreso sang-ayon sa domestic law. No? Kasi nga po, it's a treaty based on compromise. It's a treaty based on politics. No? At siguro, tama talaga yung desisyon natin na bumitiw at ang inaasahan na lang talaga natin ay yung nakabinbin pang motion na walang jurisdiction ang hukuman dahil tayo nga po ay bumitiw na sa panahon na nagsimula ang preliminary investigation. So ito naman po ay meron pa po tayong pag-asa dahil nakaapila pa rin po yung issue sa jurisdiction dahil pag sinabi ng hukuman na walang jurisdiction ang ICC, makakauwi pa rin po si Tatay Digong at hindi lang po sa ibang bansa sa Europa, kundi sa Pilipinas. Ako po ay nais ko pa rin maniwala na po pwede pa rin magkaroon ng katarungan sa ICC. So antayin po natin ang desisyon dyan sa issue ng jurisdiction. No? Bago tayo magsalita at mag-conclude na talagang mailap ang katarungan dito sa hukuman nito. So, kaano pa rin po tayo, patuloy po tayong magdasal, patuloy pa rin po tayong umasa na meron pa rin sapat na katapatan ang mga huwes sa appellate chambers na malinaw naman po sa basa ko sa Rome Statute na dapat talagang ma-dismiss na ang kaso dahil laban kay Tatay Digong dahil nga po binigyan tayo ng karapatan bilang isang dating miyembro ng ICC na bumitiw sa pagiging miyembro at dahil tayo may ganyang karapatan, hindi naman ibig sabihin na forever na dapat makipagtulungan ng mga bansa sa ICC. Binigyan po sa tingin ko ng Rome Statute ang 1 taon lamang ang korte mismo para humingi ng pakikipagtulungan sa mga miyembro kung gusto nilang litisin ng isang bagay na nasimulan nila. Pero dito po wala silang nasimulan kasi nga po ang pagsisimula ng engagement sa hukuman ay yung preliminary investigation, hindi preliminary examination na ginagawa lamang ng prosecution. So mga kaibigan, malungkot na araw po ito, inaasahan pero sana umaasa pa rin tayo ng katarungan pero hindi nga po napagbigyan ang hiling ni Tatay Digong na provisional release. Pero ulitin ko po unang-una, sa tingin ko po mali yung mga basihan ng hukuman na sinasabing po pwede siyang tumakas at po pwede pakialaman ng prosecution dahil yung mga ebidensya na pinaniwalaan nila ay mga unang-una news reports. Sa Pilipinas po, no yan. 35 years na po ako nagpa-practice ng batas sa Pilipinas, hindi po tinatanggap ang mga media reports bilang ebidensya. Pangalawa, naniniwala po ako na yung estado ng ebidensya, kung malakas o hindi po yan trabaho ng depensa. Yan po yung trabaho ng prosecution. At dapat lang prosecution ang nagpakita na talaga overwhelming evidence para hindi siya dapat bigyan ng panandaliang kalayaan. Merong mga technical issues po rito kung sapat ba yung mga kondisyon na pinayagan ng isang host country para masiguradong hindi pagtakas. Hindi lang po ako makakomento ng mahusay kasi hindi ko alam kung ano yung mga kondisyon na yan.
Pero ang sabi ng hukuman, hindi nga daw sapat ito para maiwasan yung pagtakas. At ang pinaka nakakalungkot ako, yung sinabi nila na yung edad, karamdaman, yung pagiging limot-limot ng ni Tatay Digong, hindi daw yan sapat on basis of humanitarian grounds na mapagbigyan ang panandaliang kalayaan. Malungkot po, pero narito po ang ating mga kababayan. Magtatanong po ako ng mga opinion galing sa ilang ating mga kababayan. Kayo po na naiiyak po kayo, ano po ang masasabi niyo sa desisyon na yan? Nalulungkot po ako sa desisyon. Hindi na namin binigyan ng chance sa taas ng Huawei. Sa Asia. Higa po nakakalungkot po, no? Talaga akala natin at least yung sense of humanity ay iiral, no? At mabibigyan ng panandaliang kalayaan. Dahil hindi naman natin sinasabi na wala na, no? Willing naman na talagang palabasin lang sa kulungan ng isang 80 anyos na natutumba na, no? Tumatama ang ulo sa sahig. No? Oo. Sana awa na lang. Well, wala po. Wala. Ang sabi po ng hukuman, wala po yung humanitarian grounds na yan. Oo. Kayo po, ano pong masasabi ninyo? They are close-minded. Opo. No matter what is the defense, how they defend our defense, wala pa rin magagawa kasi hindi na sila nakikinig. They are close-minded. Ay, nako. Ito po si Mami. Oo, Mami. Oo. Anong mensahe nyo sa hukuman? Ha? Okay, ito po ang aking Mami Janet. Mami Janet. Alam ko, I think it says everything. No? Yung luha mo says everything. Ha? But kailangan malakas tayo dahil naasahan tayo ni Tatay Digong na tayo magbibigay ng lakas. Okay? Tayo magbibigay lakas. Oo. Yan. Kayo po, ano pong reaksyon ninyo? Hindi pwede. Yan. Lucky charm. Anyway, ikaw, anong kabayan, anong reaksyon mo? Attorney, kanina na ako nagsalita, nag-ano ako ng flag dahil ako ay, before I living in my home, I feel that rejected today. Because you know what I'm watching, the news, I know everything that there is politician involved of this rejection for Tatay Digong. Please, maawa kayo sa matanda. 80 anyos na siya. Isipin ninyo ang ama ninyo at sa lolo ninyo. Maawa kayo ni Tatay Digong. Hindi na siya makatindig ng sa sarili niyang paa. Magpapasko na, naghihintay ang mga pamilya, mga apo niya. Hindi ba kayo masaktan? BBM, you are the powerful. Please, nasa kamay mo, BBM, ang kalayaan ni Tatay Digong. I-release mo siya, si Tatay Digong. Hindi ka maging presidente without him. Pinalibing niya ang ama mo. Binangon niya ang pangalan ng mga Marcos. Yan ang ipinagpalit mo. Yan ang pinagbayad mo. You are paying bad return with the Duterte family. Please, release him. Ang power nasa kamay mo, BBM. Hindi masama kung ipalaya-layasin mo si Tatay Digong. Isip sa bayad, sa paglibing ng ama mo, kung may utak ka, may puso ka. Papunta ba rito? Hindi. Mabuhay si Tatay Digong. Please, release. Let him go. Maraming salamat po. Well, parating din po ngayon ang apo ni Tatay Digong, si Omar, no? At pupuntahan po natin si Omar para sa kanyang reaksyon, no? At titingnan po natin kung anong masasabi niya, no? So, lalapitan lang po natin ngayon si Omar. Ito po siya at kukunan po natin siya ng komento, no? Oo. Oo. Yan. Oo. Hi. Kong Omar, hello. Pasensya na ngayon lang tayo nakita dahil ako'y na-opera, no? Oo. Okay naman, pero nandito pa rin tayo para kita Tatay Digong, no? Saan po tayo nalulungkot, no? Pero ako naman, talagang sinasabi ko, politika talaga itong hukuman nito, no? Mensahe lang po kita Tatay Digong. Well, sana man, sayo ko man i-contradict ang
findings ng appeal court. Kaya ako, everyday ko makita ang lolo ko habang nandito ako. 100% sure naman ako na hindi naman talaga siya race para kahit kanino. Half the time, di niya alam na nasa loob siya. Half the time, di niya alam ang dahilan bakit siya nasa loob. So, hindi ko alam anong risk meron doon. Well, ako po, iba. Maling-mali po yung desisyon na yon. Kahit anong sabihin nila. No? Wala pong katuturan talaga yung desisyon na yon. Parang, di ba, sa na may doktor, di ka paliprend dahil may doctor's note. Tapos, meron. Ano na lang siya, na 80 years old na. Hindi na talaga, paano siya naging flight risk? Correct. At saka, natutumba na, pumatama ng ulo sa sahig. At, so, ewan ko ba. Mabigat ang feeling. Hanggang kailan ka dito, Kong? Hanggang this weekend lang naman. Hakapin niyo po si Tatay Digo para sa aming lahat. Sabihin niyo na bumangon ako from my sick bed para dito sa araw dito. Kilala ko lolo ko, ano naman yun. Strong figure naman siya. Alam niya na ginatanggap niya ito talaga na senaryo. Hindi talaga yan mag-run. Pero ako bilang apo, mahirap rin sa akin kasi matanda na talaga lolo. Maybe 5-7 years, hindi natin alam. Hindi po binigyan ng shorter than that. Sana naman longer than that. Limited time na lang meron. So, sana pinagbigyan na lang time para sa pamilya niya. Wala naman i-consider ang health niya. Wala rin. Hindi ko alam ano pang i-consider nila. Ang age niya, yun na lang ba? Kailangan i-consider. Hindi po nila binigyan yung apila na maging makatao o humanitarian grounds. Your thoughts? Kalaki-laki kung first time mo mapasok sa entrance, kalaki-laki nakasabi humanitarian court. Hindi ko alam saan banda doon sa appeals chamber nila na may humanitarian na reason para i-deny siya interim release. Congressman Omar, what is your reaction on appeal chamber decision? Of course, it's a bit gloomy, especially with the weather right now. It's befitting. As you know, my grandfather's 80 years old. I don't see the risk. They're telling the defense team that they failed to see grounds on his interim release appeal. Half the time while we are talking, he doesn't even know why he's in there, in detention. The other half, he doesn't know that he's here. He's in the Netherlands. So I don't see what they don't see. He's 80 years old. He's got maybe 5-7 years. I think it's better he should spend those time with his family. Congressman, ano pong plano ng family ngayon na ganito po lumabas na yung verdict? Well, of course, we can't just sit down lying doing nothing. Still continue the fight. And if all our supporters are still with us, this is not the end. This is still just a part of it. This is still the continuation of a fight to bring him home. Okay. Thank you. Well, anong oras po ang dalaw niyo sa kanya ngayon? It's around 1:30. Siguro naman po, sinabihan na siya ng mga abogado niya. Nyo, usually kung mapasok kami, it's all smiles. Ayaw namin ipa-feel sa kanya na sad ang atmosphere. Pero sige lang, may konting time pa man. Medyo naano lang ako sa decision kasi grabe tatlong grounds na. How did that happen? At saka siyempre po, 7 buwan na siya, wala pa naman napapatuloy ang pagkakasala. No? Walong buwan na pala. Sorry. Sa Pilipinas, parusa na po yan. No? Nakakapagtaka po dito sa desisyon ng korte, pinaniniwalaan yung news report. Sa Pilipinas po, as a lawyer, hindi po natin tinatanggap ang mga news reports. Nakakalungkot po. No? Sige lang. A message to our supporters na lang. Please continue praying for him. That's the main thing that gives him strength. That's one of the reasons that we continue to fight to bring him home. So your prayers, that's enough. That's enough support. Advocating for his release. I hope that the ICC court leads into this their humanitarian side. Sees that the person is no longer a threat.
or a flight risk or anything. That's all. Salamat po. Hakapin niyo po si Tatay Digong, ha? And please, my personal message is, I'm alive and well now, and I continue to support Actually, him. Yes. i-update ko siya sa health status mo. Nag-alala rin siya. Pero, na-timing ko man, bago ako nagpasok, nakita ko na okay ka naman, alive and well. Kita ko ngayong video na may nagsalubong sa'yo sa airport. And pakisabi, sabi ng Diyos, talagang hindi kami pwedeng maghiwalay dito sa dahig. Sabay-sabay talaga kayo Sinakay na ako sa aeroplano, papunta Austria. Binaba pa ako ulit. Sabi, ayaw ko pa hiwalay kita, Tatay Digong. Pakisabi lang po, nandito tayo hanggang huli. Okay? Lahat po kami dito, naririto hanggang huli. Walang iwanan. So, hang on lang. We love him even more now that he is facing this challenge. Okay? Sige po. Media, do you have any further questions? Yes, I have a question po. What's your next step po after the decision of the court? Well, even if the appeals court didn't find any grounds, we still trust our attorneys and the legal team handling the defense of my grandfather. So it's up to them. The family fully backs their strategies and they know what to do next. Thank you. What do you think, sir, this from European Media Network, what do you think will be the possible next step that you're going to do specifically? Do you have any idea? I didn't share anything with me about the possible next step, but I'm sure that the legal counsel will still do their best to find a way to exonerate him from the charges. Sorry, I wasn't here at the beginning. Can you tell me how you feel today? What is your reaction after this ruling? Of course, I hate to use the word sad. It doesn't express enough how I'm feeling. As some of you know, I'm the first grandson, so I spent almost all my life with him. I even lived in his house for a bit, so I know he really misses home. So it's a bit hard for me, especially later because we were visiting him with the kids. It's hard to keep a smile, but we should create an environment of happiness for him. He'll be getting the news soon. I'm pretty sure that the appeal for his interim release was rejected. So. And are you worried about his health? Always. Even when I'm not here, I try not to think about it. But it's hard not to think about it when you see him. He's 8 years old. He's very frail. The pressures that comes with the office that he held for so many years, the mayorship, the presidential, him being president, it takes a toll on the body. So you see it when you see him. That's why I was a bit bewildered why the appeal chamber saw that it's a flight risk, it's a risk to the people in the Philippines, when half the time inside he doesn't even know why he's there. Half the time he doesn't know that he's in the maintenance. So. And have you had any updates about his health recently? No, not yet. I tend to leave that to my dad and my aunt and my uncle to tell me any updates. Me, I don't focus on that too much because since I'm the one visiting him, I want to keep it jolly, especially with my kids around, to keep him, up in spirits. I always tell him that the people in the Philippines are supporters. Even the former non-supporters of my grandfather are now supporters, are wishing for him to come back home. So that always brings a smile to his face that there are still people who truly believe in him. Congressman, are there plans for the family members to visit him, especially that the Christmas season is Yes. I think there's a rotation. I'm not sure who's visiting, but I'm pretty sure, especially with the news now, one of us is going to be here to spend Christmas with him. VP Sara? Maybe. Me, personally, I hope it's me. I take every chance I get to spend time with him, especially with his age. Okay.
Yeah. Can I have another question, sir? Sure. Do you expect this this decision from the ICC? Did you have any? Of course not. Yes. We expected they appeal to their humanitarian side. Yeah. I'm Exactly. pretty sure they know my grandfather PRD's medical records. They know his age. Yes. They know that he uses a cane to walk. So I know that he's not a risk to anybody. Yes. So when they said that when I heard that they rejected all three grounds for interim release, I was shocked, but sadness took over my shock. Yes. So, I'm not really na. Anong mensahe nyo sa Marcos administration na nagpakidnap at nagdala rito kay Tatay Digong? I hope that they're happy right now. I hope they feel vindicated on what they did. I hope they got some sort of reward from this. This is borderline or almost borderline. No, it's borderline. It's borderline inhumane. Keeping an 80-year-old here away from his family, away from the land he called home. So, yeah, I hope they're happy. How about your message po for all the Duterte supporters po? I can't thank you enough. Whenever I walk around anywhere in the Philippines, even in here, in the Netherlands, you don't hesitate to approach me to tell me that the deep love, respect, and admiration you have for PRD. That gives me inspiration to do better at my job, to be a better leader, and to continue help continue the fight to bring him home. Okay. Thank you very much, everyone. Thank you for your presence and your time here. Sige, Kong, ha? Thank you. Thank you. Stay strong. Would you allow us to take pictures po? Sure. Okay. Thank you. Thank you. Pro Dutertes? Yeah. Tara, let's have a group of picture. Oh, let's go have. Group picture. Yes. Tara, Dods. Sir. Ay, nakahabol ka. Ay, Wala naman. Hindi naman ako sa lahat. Oo nga eh. So, nagpapa-picture-picture lang po tayo ngayon. Sino bang may camera tayo doon? Wala tayong picture dito. Si Jason. Jason, mag-picture. Jason, pa-picture naman. Ito. Jason. Kung dito. Halika rito, Charlene, sumama ka rito. Charlene. Are you gonna say Duterte po? Your slogan, Michael, your slogan. Your slogan. Duterte! 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 Send him home! Send him home! Free Duterte now! Free Duterte now! Send him home! Send him home! Send him home! Send him home. Human rights. They didn't give the human rights. Because they said human rights, there's no human rights. Because Tatay Digong is a human, he didn't get any human rights. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you. Sorry, hindi ako nakakasita. Actually, medyo mabalik pa talaga. Kaya nga nagtataka ako dito. Bilang padala na ako. Picture mo muna kami sa cellphone mo, babe. Ay, talaga ako kasi bakit sa Tatay Digong. Dahil ako tinanggap ko na, meron na ako explanation ng Tatay Digong. Nasilipot pa rin ako. God, intervention na yun talaga. Intervention na ng Panginoon talaga yun. Oo. Oo. Ate, oo. Dali, mapicture tayo. One, Hindi na, nandura tayo. 7 na malit ka, di ba? Summarize ko eh.
Picture daw, attorney. Picture po tapos LTV. Ako nga pala bawal kayo yung report. Sorry. Pwede may interview. Dahil gusto mo sa fake news nangyayari. Pwede Asa na yung telepono ko? Andyan. Ayun ang telepono ko. Sige, interview ng fake news. Fake news. Opo. Ang dami ng tanong na fake news. Well, ito po, ang sabi nila, inaresto daw po ako. Ito po yung ICC, nandito po ako, hindi po ako arestado. Fake news, kakaya naman yung mga mainstream media, nagre-report na hindi bine-verify, basic of journalism yan, verify, nang hindi chismis ang binabalita. Pero maraming salamat na rin sa inyo. Nakalimutan na ako ng Pilipinas. 1 taon na 3 buwan na akong wala sa Pilipinas. Ngayon, naalala nila, buhay pa si Harry Roque. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you so much po. Mas biyahe ng ano yan. Oo nga wala. Fake news yan. Oo nga, hindi. At saka, it's God's wish na nandito pa rin ako. Ako naman sumusunod. Sabi kasi nila na ano po yun nila yung passport. Sabi Wala nila daw kayong passport. po, naka-order ka. Natural. Ano ko cancela nila, wala na ba talaga sa akin passport ko? Useless sa pagkakansela nila ng passport, no? Dahil wala naman sa akin ang aking naka-video ka. I know, yeah. Kaya sila makabili. Pero po in the event na Right now, 8 years old, not applied Because, of course, Europe knows its asylum law. they said that we can, So they know that unless that procedure is finally settled, I cannot be extradited back. It's okay. Ganun lang talaga yun. It's okay. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Tingnan natin yun. Kailangan ko sila na-action. Okay. Ha? Nakalayo. Alam mo, may gift ako and then I realized hindi ako makain kasi ang gift ko yung Christmas ham. Iba na lang gift ko sa'yo. Seafood na lang ang gift ko sa'yo. When do we see each other? Baka kailangan makita tayo. Meron naman tayong sa party ko 28. 28? Oo. Yan yung ano mo, yan yung cellphone ka, picture pa. Hala, tayo ako nagaan. Yeah. Oo nga. Ano pa tayo? Sige lang, ikaw na magka-cameraman. Picture ka din. Yan yung ano ni Ka. Okay lang po, okay lang ito. Ngayon? yung kasama po sila, Lola, yung back. Sa kanya po, kami rin po. Gusto ko. Ayaw nyo sa iyo ka ba? Ganun, wala. Kanino camera yun? Ngayon, hindi rin ba sa'yo yung kanina, ginamit kanina? Hindi naman ako. Yung ngayon Kaya tsaka may pin code. Hindi ko na alam. Binigay sa Teka akin. natin, kaninong camera yun? Next time, tanggalin mo para magamit ko. Wala na yung next time. Ay, oo, nga na next time kayo. Sa picture na. Media. Kung gusto nyo, you can give me your business card. Especially the foreign media, please. Give me your business cards. Local po, kayo naman kilala mo. Kilala ko na, wala na. Suke. Ayan siya, oh, friends man yan. For better or worse. Actually, hindi naman masama. Ako naman, kunan niyo ako, please. Yan, one. Para tayo sa paa. Ay, nawala. Patayo mo ate, mas maganda. Kayong dalawa lang? Kayong dalawa lang. Johnny. Yan yung cellphone. Sana all Hermes. Ano na yan, Jason? Kailangan ko yan, kaya Wala na yung kayong dalawa. o kayo lang. Wala. Hindi na-approve yung interim release. Hindi na-approve. Oo nga, Yes. Nice to see you. Oo. Mamaya ay cellphone. Actually,
Ang hirap, alam mo talaga, sinasabi nila na your piece of life. Ay, nako, next time, I'm going to let them touch my back. There's now a very big bukol where the surgery was made. Although, hit-na-hit ako ng hospital kasi I keep on going there. They're saying, that's why you have to wait 2 months. I say, no, I want an MRI now. They're gonna not give me an MRI now. But I have a very bukol now. I don't want to feel it. As a journalist, sige. Sige po, kayo. Ganyan, spinal cord. Anong L5. L5 was tinanggalan ng buto kasi it was lacking the nerve. Tapos yung parang soft portion, tinanggalan din kasi bukol na. So, dalawa siya. Yung hospital ko, sabi not normal na 1 month na, bakit ganun pa rin? Sa Alexander Amsterdam or? Dito. Ano yun? HMC. Anong? HMC sa Brunobo. Dito lang. Hindi ko ma-pronounce yan. Pero masakit po. Well, sabi nila, well, you know, because it's still fresh. But I'm saying, it's almost 1 month already. There's something wrong already. Hindi na. Well, kaya ako tinatapit na ako. Kaya ako tinatapit na ako. Kawawa naman ako. Hirap talaga mag-assign. Kung nagreklamo, ay nakawala ko sa Hindi naman. They did the surgery. Because it was really urgent. And I have to say, Sana naman. really great. Kaya yung it was just a matter of 2 weeks for the guys to complete the operation. So, in 2 weeks' time, I had a meeting with a neurologist, surgeon, and then my anesthesiologist, and they wanted to do it earlier. Kaya lang, I've spent kasi so God asked, like, hindi ko na po pwede mag-stula until you started assembly. Kaya siya na-delay.